Hi! Magandang araw! Another day, another vlog tayo. So, ayun nga, may lakad kaming tatlo nila mami at daddy today. So, sinamahan ko sila, sinundo nila ako sa bahay and ang aming destination is sa SM Pampanga. So, after nga ng nilakad namin dyan is 4:30 na yata dyan. So, hindi pa kami nagla-lunch. Kaya napag-isipan namin kumain na muna kami dyan. So, dyan namin naisip sa Panda. Since hindi pa namin natatry kumain dyan, dyan na kami pumasok. So, ayan yung kanilang mga menu. Sa time nga na yan is medyo kukonti na lang yung mga nakaluto. Yung pala, nagluluto pa lang sila ng another batch para sa dinner time. So, napaaga kami ng dating. Pero may mapagpipilian naman na kayo, ayan. And then kung napili niyo is wala pa dyan sa nakaluto, isi-serve naman nila, lulutuin naman nila agad-agad para ma-serve sa inyo. So, ang tagal ko ang namimili kung ano yung aking pipiliin dyan sa menu nila. Hindi ako makapag-decide kung alin ba. So, inuna ko na silang tanungin dalawa. And then, nung nakapili na kami, ayan na yung sa amin na order. Since yung isang plate is blanco pa, ayan, may kulang pa yan na to follow na order. So, niluluto pa nilang kasalukuyan dyan. So, sinerve na nila yan sa amin. And then, hihintay na lang namin na maluto at iserve yung ulam ni mother. So, sa kanyang order yung kulang pa. And then, yan, meron dyan na parang, nakalimutan ko yung tawag dyan sa mga Chinese, yung ika-crack mo siya, para siyang biscuit type, tas meron siyang nakasulat sa loob. So, babasahin mo siya, para siyang prosperity something or what. Basta ganun siya. Nakalimutan ko talaga yung pangalan. Nasa dulo na ng dila ko. Hindi ko pa siya mabanggit-banggit. So, yun. Tinitikman ko yung mga order nila, mother at father, kung masarap. So, syempre, first time kong kumain dyan. Kailangan ko matikman kung anong lasa ng kanilang mga in-order. Kasi magkakaiba kami ng kinuha para matikman namin yung iba't ibang menu nila. At syempre, may maku-curious dyan kung masarap ba. For me, sakto lang naman. Okay lang siya. So, after nga namin kumain dyan, dumiretso na kami sa customer service para magbayad ng bills. Ayan. Yung mga bills nila, daddy. So, dyan na kami nagbayad para isahang, ano na lang, one stop, one go na lang. One stop, one go, ano yun? So, habang nasa counter nga pala kami, ayan, nag-ikot-ikot na si mother, tumingin-tingin dyan. Diyan namin siya naabutan. As usual, ano pa nga ba mga favorite ng mga kababaihan, kundi mga alahas, ba diba? Mga jewelry. So, ayan yung mga So, legit pearl pala yung mga yan. Ang gaganda nila, promise. At pricey ha. Pero wag ka. Sobrang ganda and legit. Ayan o, isang pearl lang na yan. Tingnan nyo naman kung magkano. Akala ko nga may necklace na yan. Yung pala hindi. Pearl lang talaga yung presyo niyang yun. And then, sobrang gaganda nila. Sa iba't ibang sea galing yung mga pearl. Nakalimutan ko na kung ano mga sea yun. Pero meron ding galing sa freshwater. So, may binili si mother dyan na isa. Ayan. So, yan. Binayaran ko na sa counter. Ayan. So, after nga namin doon, naglakad-lakad na kami at napansin ko tong mga mangga na to. At nakuha niya yung attention ko, mango chocolate flavor siya. So, na-curious ako kaya nilapitan ko and then nag-isyoso na rin ako. Pero hindi naman ako bumili, ayan. And then, nag-CR na rin kami dyan sa loob ng department store. So, after nyan, ayun, bigla may nakita si mother dear ng mga sandals since mahilig sa mga ganyang sando, si father at ang aking kuya na pinsan. So, binilhan niya silang dalawa ng ganyan. Si Habi hindi siya masyadong magaganyan. Tapos, wala din kasya sa kanya. So, silang dalawa na lang yung binilhan. So, ayan, naparami nga yung nakuha nila at napili kasi ang gaganda ng mga design. And then, next, nagpunta kami sa mga men's section para naman maghanap ng sandals or slippers para kay Pudra. So, ayan yung mga iba't ibang tinitingnan namin ni Mother Dear na style ng mga sandals or slippers. So, wala siyang nabet dyan. Etong lahat naman pinasukat namin sa kanya kasi para makita niya yung fitting sa paa niya. Ayan yun, leather din yan. So, hindi niya mga bet yung mga yung pinapakita namin sa kanya. So, meron siyang nabet dyan, yung close type. Yun pala yung gusto niya, para siyang shoes na siya pag sinuot mo. Pwede ka nang mag-medyas dyan. Ayan yung nabet niya, yung kulay black na parang shoes type na closed. Pero, siya, presko siya, hindi siya mainit. So, pwede ka mag-medyas dyan or hindi. So, yan talaga yung gusto niya, hindi yung mga pinaabot namin sa kanya kanina at pinapasukat.
Yan talaga yung nagustuhan niya. And maganda naman siya. Pwede siyang ipang formal, ipang casual. Kahit na anong suotin mo dyan, pwede. Babagay dyan sa napili ni Father. So, hinawakan ko na nga yung mga bit-bit niya para makapagsukat siya ng maayos dyan, kung kasya ba or malaki ba or maluwag. So, habang hinihintay naman yung pinakuha naming bagong stock dyan, ayan, kung ano-anong inabot ko sa kanyang style ng sandal sa slipper, pinasukat ko ng pinasukat sa kanya. Maano ba, 'di ba? Libre sukat naman diyan. Malay mo nabetan mo yung items na 'yon, edi binilin mo, edi pabor pa sa department 'yon, nakabenta sila. Ngayon kung hindi mo naman siya nabet, kakasukat. So, TY, thank you. Wala namang bayad yung pagsusukat, 'di ba? Kaya nga nagsusukat ka para makita mo kung may babagay sa or magugustuhan mo yung star or magfi-fit sa or komportable ba yung paa mo. And after that, habang pupunta ako sa counter, ayan na naman si Mother. Nandiyan na naman siya sa mga alahas section. Paborito niya talaga yung mga ganyan, promise. So, ayun, nasa counter na ako, pinayaran ko na yung napili ni Foodra na sandals or shoes. So, after nyo, naghanap kami ng shampoo. Kasi naubusan na ng stock si Mother. Di napunta kami sa healthy or anong tawag sa section na yan. Basta yun, diyan kami nakakita ng Gugu. So, yun yung ginagamit niya sa ngayon. Ilang months na rin, shampoo and conditioner ng Gugu yung ginagamit niya. Kasi, alam mo naman na pag nagkakaedad na, numinipis na talaga yung mga buhok natin, 'di ba? So, ayan. Base sa mga reviews na nakita or nabasa ko is effective daw 'yan, nakakakapal siya ng buhok. So, yan yung in-advise ko kay Mother na gamitin niya. Kaya, yan yung binibili namin dyan. Naghanap pa talaga kami ng stock. The last time kasi walang gaanong stock niyan. Buti na lang nung second time na nagpunta kami, naubusan sila ng stock yan, nakahanap kami. And then, malaking conditioner na yung binili niya. Ang mahal naman pala niya, di ba? Shampoo lang ang mahal niya. So, yun. After nun, yung isa pa namin pakay is papalitan ng tempered glass yung kanyang cellphone ni Mother Dear. Kasi nabasag. Actually, ilang buwan pa lang yon, 1 to 2 months pa lang yata, kapapalit lang ng bagong tempered glass niya. Ayun, nabasag na naman. So, ayan, nagbalik kami sa Samsung. Diyan niya kasi gusto magpalagay ng tempered glass since diyan nanggaling yung kanyang cellphone. So, diyan na lang daw. Matibay naman daw. Yun nga lang, medyo naging pabaya siya kaya nabasag agad yung kanyang tempered glass. So, diyan kami bumalik para palagyan yung kanyang cellphone. So, ayan. Diyan rin lang naman niya binili yung kanyang cellphone last February ata or March. Basta ganun. So, bago pa yung cellphone na yan, bagong tempered, and then napalitan ulit ng bagong tempered glass. So, after namin doon, madilim na, pauwi na kami, ayan, kasi si Habi at ang aking kuya ang nagbabantay sa store. So, naiinip na yon maghintay sa aming pagbabalik. So, una na akong hinatid nila father at mother sa bahay. Wala pa si Habi doon kasi nga nasa store pa siya nagbabantay. Para makauwi si Habi sa bahay, kailangan na nilang bumalik sa store ni father at mother. So, pagdating ko nga ang aking mga bebe boo, ayan, sobrang namiss ko ang aking bebe Dylan dyan at si Elvis. Wala pa dyan si bebe George. So, ayun. Salamat sa panonood. See you sa next vlog. Bye!